Ano ang pinakamahirap na naging karanasan mo sa buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 1, verses 18 to 25, and I read it for you. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All these took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means God is with us. When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son. And he named him Jesus. Ano na po yung pinakamahirap na sitwasyon na naranasan ninyo? Kung maaari po ninyong balikan ang inyong buhay, ito po ba yung mga panahon na kung saan walang-wala, walang laman ng bulsa, walang laman ang lalagyan ng bigas, walang pagkain sa mesa, walang trabaho? O ito ba yung mga panahon na iniwan ka ng asawa mo, ng mga anak mo, o inabandona ka na? Anong panahon ng iyong buhay ang masasabi niyong ito po ang pinakamasakit at hindi ko makakalimutang karanasan? Sa ating pong binasang ebanghelyo, napakinggan po natin si Jose. Nasa sitwasyon siya na iniisip niyang hiwalayan ang Birheng Maria. Pero dahil nagpadala ng anghel ng Diyos kay Jose sa isang panaginip, sinabihan siya ang tungkol sa plano ng Diyos. Huwag siyang matakot, sapagkat ang bata ay lalang ng banal na espiritu. May mga sitwasyon sa ating buhay na mararamdaman natin para bang katapusan na natin, o kaya hindi natin alam kung ano ang gagawin. Ngunit sa mga sitwasyong ito, nagiging mas matingkad ang kalooban ng Diyos sa atin, ang plano ng Diyos para sa atin. Gawin natin ang ginawa ni Jose. Manahimik. Tayo muna ay magpahinga kasama ng Diyos. Dahil sa katahimikan ng ating mga puso, mangungusap ang Diyos sa atin at malalaman natin kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Ngunit kung mananatili tayong aligaga at palulubod tayo sa takot at sa pagkabalisa sa buhay, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos. Tanging tinig lamang ng takot at kalungkutan ang ating maririnig. Kaya ngayong araw na ito, ipangako mo sa sarili mo, gagawa ako ng oras para sa Diyos, para makapakinig sa kung ano ang nais niyang ipagawa sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salita ng Diyos na nagkatawang tao, nawa mangusap kang palagi sa aming mga puso araw-araw upang malaman namin ang iyong banal na plano sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click na lamang po ang link na nasa description ng video nito
o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.